Naku po, nagalit daw ang China dahil sa ginawang ito ng Pilipinas at US. Naku po, ano to? Kung naaalala ninyo mga kapatid, no, sa ginawa na natin ng reaction video kay Solidong Kaalaman, no, nagre-react ang China at nagiging agresibo hindi dahil sa Pilipinas kundi para asarin ng US. So eto, meron daw ginawa ang Pilipinas at US at yun ay kinagalit ng China, mga kapatid, no? Itong video to panonoorin natin mula kay Pinoy Information. Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At syempre, kung trip mo rin yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Huwag na natin patagalin to, mga tol. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Nagkasundo ang Pilipinas at Estados Unidos na lalong paigtingin ang pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o tinatawag rin bilang EDCA. Dahilan para payagang magtayo ang mga sundalong kano ng mga pasilidad sa loob ng 4 pang baseng militar ng mga Pinoy. Kaya Today, naman pala. The Philippines and the United States are proud to announce their plans to accelerate the full implementation of the agreement to designate 4 new agreed locations in strategic areas of the country and the substantial completion of the projects in the existing 5 agreed locations, sabi sa pahayag na napagkasunduan. Naalala ninyo mga tol kung paano inano ng China ang Taiwan, no? Taiwan nung bumisita doon ng isang taga-Amerika mga tol. Di ba bad trip sila? Ganun din mga tol. Dito sa Pilipinas. Naku po, no? Nagalit ng China dahil dito. Kasalukuyang may 5 Philippine military bases sa ilalim ng EDCA sa mga lugar ng Benito Ebuen Air Base sa Cebu, Lumbaya Airport sa Cagayan de Oro, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga. Paliwanag ng 2 panig, ang panibagong EDCA locations ay makatutulong din daw sa mabilis na tulong pagdating sa humanitarian at climate-related disasters. Subalit ayaw pang ibulgar ng Defense Secretary ng bansa at ng US Defense Secretary Lloyd Austin kung saan-saan ang mga ito, sa dahilang iko-coordina pa raw ito sa mga lokal na pamahalaan. Apektado raw di umano ng climate change ang mga nasabing lugar na pinag-iisipan. We have agreed that the statement of the sites will be concluded once we have already made a collaboration also with the local communities, sabi ng Secretary Defense ng Pilipinas. Naninindigan din ng 2 panig na sinubok na ng panahon ng Philippine at US Alliance at nananatiling ironclad di umano. Umaasa ang mga nabanggit sa mga oportunidad na lilikhain ng mga naturang lugar upang palawigin ang mga kayang pagkaisahan. Kahit maganda para sa ibang magkaroon ng karagdagang base militar ang Estados Unidos sa bansa, ay isa naman itong pagkakamali para sa iba, gaya ng bagong alyansang makabayan o tinatawag rin sa salitang bayan. Ang hakbang na ito ng gobyerno ng Pilipinas at Amerika, lalo na't ginagamit daw ang tensyon sa Taiwan bilang isa sa mga konsiderasyon sa additional access. Filipinas must not allow our country to be used as staging ground for any US military intervention in the region. The US is engaged in provocation with China using the issue of Taiwan. Allowing US use of our facilities will drag us into this conflict, which is not aligned with our national interest, sabi ng pamahalaan ng Grupo Bayan. The US has been given tremendous advantages under the EDCA. It can set up military facilities inside Philippines facilities, rent-free and tax-exempt. It can have access to any area in the country, making the Philippines a de facto base for US troops.
Ayos no, nauuna na agad sila sa kung ano man ang pwedeng mangyari mga tol, no? Itong sinasabi ng bayan muna mga kapatid. Pero kung kayo tatanungin, syempre malaya naman kayong magbigay ng komento rito eh. No? Ito ba ay nararapat lamang itong EDCA na to mga tol? O dapat ay agarang ipatigil agad ng gobyerno mga tol? Yung pagdadagdag ng US base, yung base militar mga tol. Sabi nga ito yung maganda namang layunin na talaga makakatulong din naman no sa atin no. Pero kung kayo tatanungin mga tol, ito'y dapat ba o sundin ang sinasabi rito ng bayan muna o bayan itong samahan na to na nagraralit nagwewelga mga kapatid? Making the Philippines a de facto base for US troops. Under the EDCA, the US can preposition weapons of mass destruction in the Philippines as we have no say what goes in and out of these US facilities. Ang sabi pa, ang pagpapatuloy nito ay pagpabaligtad daw sa mga tagumpay ng mga Pilipino sa pagpapabasura sa US bases treaty noong 1991. Bagay na hakbang paatras sa soberanya ng Pilipinas. Hindi raw dapat mauto ang mga mamamayan na kakampi ang mga Amerikano sa bansa pagdating sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Lalo na't hindi naman daw pinipigilan ng Washington ang mga komunistang incheck sa agresibo nitong mga hakbang sa kabila ng Mutual Defense Treaty. Pwede. Ang sabi pa ng mga tutol, the Senate should investigate the so-called agreed location with the US. Remember that the EDCA was made out to be a mere executive agreement, not a treaty ratified by the Senate, and in clear contravention of Philippines' constitutional requirements. Ang magandang maidudulot ng pagtatayo ng mga base militar ng Amerika sa bansa ay upang mas maprotektahan ang Pilipinas sa anumang hindi kanais-nais na labanan sa pagitan ng ilang mga bansa. Yes. Ang hindi naman magandang maidudulot ay maaari itong makalala sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Yun lang no, laging merong good side at merong bad side. Ang good side is yung, syempre, dito military base, protektado ka ng mga kano. Parang ganyan mga tol, no? Pero at the same time, mga kapatid, bad trip naman sa iyo ang China. No? At lalo sila magiging agresibo sa kanilang ginagawa, di ba? Yung mga ginagawa nilang pangaangkin, di ba? At bad trip din doon ng mga Pilipino, mga tol, no? Pero kung kayo papipiliin, kanino kayo mas takot, no? Kanino mas takot, no? Sa mga Amerikano o sa mga incheck, no? Saan kayo mas papabor o mas kakampi, mas ganyan mga tol? No, comment kayo sa baba. Ang paglalagay ng mga base militar ng Amerika sa palibot ng Pilipinas ay isang malaking balakid para sa mga komunistang incheck. Lalo na't balak itong ilagay malapit sa Taiwan at ang iba namay sa bandang West Philippine Sea. Isang hakbang na maaaring magdulot ng gulo. Yun lang. Subalit isa ring hakbang upang maprotektahan ang pag-aari ng bansa. Yun. So dalawa dyan, no? Titimbangin mo na lang kung alin yung pinaka mas magbe-benefit ang Pilipinas mga kapatid. Kasi alam naman natin mga tol, kahit balibalik na rin natin ang daigdig kung tayo lang laban sa kanila, laban sa mga komunistang bansa, talaga wala tayong panama. Kaya nga ang ginagawa dyan mula pa kay President Duterte is yung diplomasya. Diba? Paikipag-usap, paikipagkaibigan, ganon din naman kay PBBM. Pero nga, ito ay kinagalit daw ng China. Yung pagtatayo ng base militar ng mga Amerikano, diba? Tayo naman ay matutulungan din, no? Sa na good side, malaking tulong din naman sila mga kapatid, diba? Kasi kung tayo ay bubulihin, diba? Wala tayong laban. Pero dahil nga nandiyan sila, medyo maiiwasan. Pero, posibleng lumala ang tensyon. Anong pipiliin natin dyan, no? Anong pipiliin natin? Sana may patuloy ang kapayapaan sa daigdig, mga tol. Napakarami pong problema. Ito nga daw yung inner core ng ating mundo, ipabaliktad ng andar. So susunod, gagawa naman natin ng reaction video, no? Kay Mr. Pantas naman. Hintayin ko lang saglit dumating yung in-order kong bagong t-shirt kay Mr. Pantas, mga kapatid. So maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, mga tol. At sana'y nagustuhan ninyo itong video reaction natin for today. Ano masasabi ninyo tungkol dito sa bagay na to? Comment down below. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.